Dito naman sa Marikina, ang isdang ito halos nasa 6 na sentimetro lamang ang haba, maliliit pero lutang na lutang ang tingkad ng kulay at ganda ng mga hugis. Ilan lang yan sa mga kinagigiliwan ng mga nag-aalaga ng ornamental fish na gapi. Ang mga katangiang ito ng gapi ang pumukaw sa atensyon ng 24 na taong gulang at isang business management graduate na si Reynard Uy. Nag-start yung interest ko nung ECQ. So I think that was March 2020. Nung nag-lockdown, syempre work from home ako. So dami kong time manood ng YouTube, ganun. And doon ko napanood yung mga guppies. And doon ko na-realize na yung mga guppies pala, iba-iba yung colors, iba-iba yung shape ng tails. Sabi ko, okay to ah. So tinry ko mag-order online. Wala siyang malaking lupa o espasyo para sa concrete fish tanks na katulad ng kay Mike. Sa bahay nila, gumawa lang si Reynard noong una ng isang improvised container para ilagay ang mga alagang gapi. Unang alaga ko sa mga container lang, mga plastic container. Lagyan ko lang ng water, plants. Wala pang oxygen nun, wala pang aeration nun. Nagsimula siya sa 5 piraso. Nang tumagal, sinubukan ni Reynard na mag-import para makakuha ng ibang strain o klase ng gapi. Tinry ko mag-import from Thailand and Vietnam ng mga isda. Kasi gusto ko, yung breed ko, magaganda. Para by the time na ibenta ko sila, pwede ko sabihin na import quality itong mga isda ko. Bukod sa pagninegosyo, lumalaban rin sa mga kompetisyon si Reynard. Ang mga show na nangyari online, sumikat din yung guppies because of that. Nagkaroon din ng time na sumasali na ako nung medyo maluwag na. May mga live show na sa mga malls, meron din sa mga Bulacan, usually province eh. Before, super active ako. Pero now, medyo hindi ako sumasali sa mga show kasi minsan kasi pare-pareho na lang yung mga nakakalaban mo. So, I guess na abot ko na rin yung mga goals ko. Pero from time to time, sumasali ako to support yung mga organizations na nag-host ng mga shows. Gaya ng goldfish, hitsura at ang langoy ng gapi rin ang pamantayan sa pagpili ng mananalo. Mula Luzon, umaabot na rin ngayon ang mga isda ni Reynard hanggang sa Visayas at Mindanao. Kaya patuloy ang pag-aaral at masidhing pagtutok ni Reynard sa kanilang industriya para mas makilala pa ang Pilipinas pagdating sa gapi breeding. Starting this business talaga, ang goal talaga namin was parang kumbaga mapaganda talaga yung level ng market ng Philippines. Not just the quality, but also the pricing talaga. Kumbaga, up there tayo, nakikipagsabay tayo sa ibang bansa. Yun talaga goal namin, to be at par or even better than other countries. Isa sa mga nakikita nilang malaking hakbang para marating ito ay ang paglabas sa bakuran at pagtatayo ng mas commercialized na establishmento. Goal namin in the future to have our own shop. And sa shop na yon, pwedeng magbenta rin yung mga ibang breeders na kilala namin. So parang magiging shop for guppies talaga. And mas maganda yon kasi syempre may schedule ka, may mga tao ka. Mas madali nang mag-entertain ng mga walk-ins. Para kina Reynard, maliit mang isda ang gapi. Malaki at maganda naman ang kinabukasan at kaya nitong ibigay sa kagaya nilang naniniwala at nagsisikap para mapabuti pa ang industriya ng gapi.